Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. Ay, naka-start pa ba yung Hilux? Oh, sige, di bale. Okay mga bossing, magandang umaga. Meron tayo dito sa shop na isang Mazda. Okay, ang issue ng ating kliyente ay hindi nila magamit ang sasakyan o ang aircon, mga bossing, pagkatanghali. So, syempre, mainit. So, ngayon, ang nakita namin mga problema mga bossing ay medyo, hindi naman sa marami, pero kailangan na siyang i-correct, no? Dahil una, yung pan ay hindi gumagana. So, yung isang auxiliary pan, isa sa dahilan mga boss kung bakit hindi lalamig ng ganong kalamig ang aircon pag ang pan ninyo ay mahina or hindi na gumagana. So, na-tasting natin kanina to, meron naman siyang supply na kuryente pero hindi siya gumagana. So, sa madalit sabi, may problema na tong ating auxiliary pan. Pero ang advice namin mga bossing ay i-convert na to ng mga Denso na high speed natin. Dalawa yan mga bossing, dalawang pan. Itong radiator natin. Okay, so ang kasabay nung ating pagpapalit ng pan, dahil nga yung langis na nasa loob ay sigurado tayo na, nasunog na or naluto na, kailangan natin siyang i-flushing. So pinapa-pull out natin lahat ng system magmula kay compressor, condenser, saan ba ang condenser niya? Naibaba ng condenser eh. Tapos evaporator mga bossing, no? So ipa-flushing natin lahat yan, papalit tayo ng receiver dryer, expansion valve. So, overhaul natin yung buong system ng aircon natin. Plus, yun na ang pinakamaganda, palitan natin ng malalakas na pan yung ating radiator pan. Okay, so yun muna ang gagawin natin dito at mag-update kami sa inyo kung may mga pinag-uusapan kami ng kliyente na mag-upgrade din ng condenser na mas malaki kumpara sa stock. So, mas maganda yon, pero tingnan natin kung mapagkakasunduan namin yon, pero pinag-uusapan namin mga bossing. Kasi ang mga luma nating mga sasakyan mga boss ay hindi na siya pwedeng sumabay or kailangan na siyang magkaroon ng upgrade para sa panahon natin ngayon. Kasi yung ating klema ng panahon ay magkaiba kung kailan sila nilabas. Kung anong year model, syempre paiba-iba na tayo ng klema ng panahon, lalo na ngayong 2026. So medyo hindi na kaparehas ng panahon kung kailan siya nilabas. Hindi naman pwedeng yung panahon ang mag-adjust. So kailangan tayo na o yung ating sasakyan ang i-adjust natin sa panahon natin na ngayon mga bossing, no? Kaya yung upgrade na mga ginagawa natin dito ay talagang mas maganda kung magagawa yun. Okay, so yun lang. Update namin kayo kung anong magiging sistema nitong ating Mazda na itong mga bossing. Okay, mga boss, eto na yung ating radiator pan. Ito yung ating lumang pinalitan o kinonvert. Ito na yan. So, dalawa yan. So, very good na yan. May mga bracket na rin yung mga bossing ngayon. Bracket niyan. Etong isa. Yan. So, all goods na yan mga bossing. Tapos, ini-install na natin yung ating condenser. So, nagkasundo tayo ng ating kliyente na mas maglaki kami ng ating condenser. So, pinakamalaking condenser na yan napapasok dyan. At ang ating compressor mga bossing ay na change oil na rin. Wala naman singaw. Late lang tayong makapag video sa kanila dahil busy rin ako. Okay, so nakakabit na yung compressor, naligtis na rin yan, napalitan na rin ng langis. Goods na. Ito na lang mga bossing. Ikakabit na lang din naman yung pan. Okay, tapos tingnan natin kung anong oras tayo matatapos, kung maabutan natin. Kaso medyo makulimlim ang labas mga bossing. So hindi natin makikitaan to ng reading na para sa pangtanghali. Dahil magkaiba ang klema o ang reading pagka ang klema ng panahon ay siyempre malamig. Pero malalaman natin mamaya yan kung gaano kaganda ang reading. Dahil dapat pagka malamig ang panahon, hindi siya mataas. Para pagdating ng tanghali, okay lang. Pero mamaya pa natin malalaman yung mga bossing. Yun na lang. Condenser. Conversion din yan dahil ang linya ay magkaiba rin. Pati yung lagayan natin ng charging valve, wala dyan sa ating condenser. Nandun sa original na condenser na nakalagay. Lalagyan na lang ng panibago yan. Okay, mga bossing, ito na. Naisalpak na namin lahat yung ating mga kinonvert, ang ating condenser. Tingnan nyo naman ang ating conversion mga bossing. So, kaya medyo matagal tayo mag-convert at medyo yung sinasabi nila na
medyo parang mas mahal sa atin kumpara sa iba, no? Pero sinusulit naman natin kahit papaano mga bossing. Ayaw natin nung bara-bara lang din ng pag-convert. Kaya medyo matagal. Pangalawa, medyo talagang may konting laman, no? Pero para sa akin, ayaw kong tipirin yung aking trabaho. Kaya kung ano yung tama, yun yung ginagawa natin, no? Hindi pa nga yan. Ibig sabihin, may mas gaganda pa dyan. O, halimbawang sasabihin natin na pagandahan pa, meron pa tayong ilalabas, no? Pero syempre, depende na kung gaano kagaganda yung mga materials din gagamitin natin. Okay, so leak test kami mga bossing. Meron tayong 250 PSI na nitrogen sa loob. Pagka may leak, bababa tong ating nitrogen. Pero lahat naman, na-check up namin yan. Magmula kay evaporator, compressor, syempre bago ang condenser. Ang napalitan pa na iba, suction hose, saka discharge, receiver dryer, mga bossing. So bago rin yan. So load na lang kami ng Freon, pero yun na nga. Alas 3 na, tapos maulan sa labas. So hindi tayo makakuha ng temperatura na sakto para sa tanghali, no? O yung mainit na temperatura. O, so magbabacuum na lang kami mga bossing, tapos reload kami ng refrigerant. O yun na. All goods na to. Sa labas tayo magkakarga. Pan, wala naman sabit. Na-check nyo na ba ang ikot nyan? Na kamay nyo na? Para baka mamaya pag ikot may biglang sumabit. Okay. So load ng Freon mga bossing. Tapos pakita namin sa inyo kung anong reading nito. Okay mga bossing, nakakapag-load na tayo ng refrigerant dito sa ating Mazda. At syempre yung reading na kanina ay nasa 350. Ngayon ay 150 na lang mga bossing. Tapos ang low side ay mga sa 18, naglalaro ng 20. Napakaganda na reading mga bossing. Yun nga lang syempre, anong oras na? Tapos umambun pa. Pero syempre yung reading na yon para sa akin ay mahusay na yung pagdating sa kahit sa tanghali. Sarap sa loob. Ang hangin natin number 3. Lamig natin mga bossing. Okay, mga nasa 6 kanina kasi kay start lang ulit kasi binago natin yung bracket. Binago namin yung bracket, no? Kaya niya na mag 5 pababa. So mga ilang minuto pa lang naka-start to ngayon eh. Pero yan na yung kanyang lamig na nakuha. Pero kanina mga nasa 4. Ganong kalamig mga bossing. Number 3 hangin. Okay, so share lang namin sa inyo yung mga Mazda, yung mga luma nating mga ganitong unit. Kung talagang gusto nyo ng palamigin yan mga bossing, ang sikreto lang dyan ay yung condenser, fan. Pero syempre, kasama yung buong system. Pump ng compressor, kailangan medyo maganda rin. Controller, expansion valve, receiver dryer, syempre dapat di barado or masikip. Okay, so pag gusto nyo ng mas malamig ang yung mga ganitong lumang modelo na, upgrade nyo na yan ng ganyang condenser. Mas malaki, kung ano yung pinakamalaking papasok dun sa area sa labas, itap nyo na o ilagay yun ang ilagay nyo. Tapos pan, pinakamalalakas na pwede rin pumasok, i-convert mo na yan, no? Okay, so nagmo-moist na yung aking buong cellphone. So ayan lang mga bossing, share lang namin sa inyo yan. At magpapa-update tayo sa ating kliyente pag-araw. Kasi uuwi yata ito ng ano ba sinasabi niyang probinsya. Nakalimutan ko. Pero yun na, magpapa-update tayo kung sakaling tanghali or mainit ang panahon, kung ano ba ang maganda sa ating ginawa, no? Pero lahat naman ng ganito na convert na natin ay very good naman mga bossing. Okay, ayun lang mga boss. Maraming salamat sa inyo. Ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you.